common tanong sa ating mga kapwa OFW, saan ba daw nakukuha yung indemnity or yung end of service? So, meron pong mga tanungan, marami pong mga tanong regarding dito, sasagutin po natin. Bago po ko sasagutin, pakinggan muna natin itong video, no? Sarili kong video doon sa isang account sa TikTok. So, sasagutin ko po kung iyan po ang problema nyo is about indemnity or yung end of service. Sige, pakinggan muna natin. Sa akin, sir, ayaw nila ibigay indemnity ko. Pauwi na ako next month. Ano po gagawin ko? Kasi di naman ako makapunta sa office mismo. Kasi wala akong day off at bawal ako makalabas dito. Ano po ang gagawin ko dyan about sa indemnity? Sana po mapansin kasi need ko yung pera na yan kasi wala po akong ipon. Ayan, shoutout sa iyo, madam, no? Hindi ko lang banggitin yung pangalan. Ayan, so bibigyan na po natin ng katanungan, no, yun sa mga nagtatanong. Okay? Katanungan, kasagutan dun sa mga nagtatanong kasi nga ang concern nito ng isa nating OFW na hindi daw siya makakalabas. Okay, pauwi na raw siya next month, okay? Hindi raw siya makakapunta sa mismong OWA kasi hindi siya pinapayagan lumabas. So, ano pa raw yung mga dapat niyang gagawin? So, may mga question dito, okay? Ito po yung tanong ni Ma'am Grace Galew. Ayan. Sabi niya, "Sir, kailan ko ba sasabihin ang tungkol sa indemnity kasi uuwi na ako by September. Pag 4 years na ako dito. Thanks, please me." So, late po yung reply ko, ano. So, kailan nyo ba tuwing sasabihin sa inyong amo? Kung example, uwi po kayo ng December. So, October pa lang, magsabi na po kayo na inyong amo regarding po dito sa indemnity. Or 1 month up before, bago kayo uuwi, or November. Okay, so dapat before, hindi yung mismong kaarawan na o mismong pauwi ka na. So, hindi po. Dapat mas maganda advance. Hindi kaya 1 month before, pwede na naman yun, or 2 months. Depende po yun sa inyong amo. Kayo po yung nakakilala. Okay? So, sabi naman daw dito kay Ma'am Rose, sabi niya, same din po dito, sabi ng amo, depende daw sa amo, magbibigay sila ng indemnity. Yes, may mga amo hindi talaga po nagbibigay ng indemnity or yung end of service. Alam nyo ba yung sasabihin nila? Wala po sa kontrata. Yun naman lagi yung dahilan nila eh. Pero kung babasahin nila yung kontrata sa bandang likod, sa bandang huli, meron pong nakalagay doon. Siyempre, amo yan para makaiwas magbayad, sasabihin nilang wala. Pero huwag kang maniwala. Diba? Sabihin mo, "Sir, akin na po muna yung kontrata, tingnan po natin." Okay, kasi di ba kinukuha nila yan? So, wala kang alam, hindi mo nababasa. Kasi nga, excited ka makapunta lang sa abroad, pero yung nakaloob doon sa kontrata, hindi nyo nababasa. So, ipakita nyo po yun sa amo nyo. Okay, so sabi naman ni Joy Albaitar, "Ako po, magkano po ba makukuha kong ASB? 6 years na po ako dito. Exit na po ako ngayong October. Nag-message na po ako sa employer ko, send lang niya." So, isi-send lang po talaga niya. So, ang gawin nyo, Ma'am Joy Albaitar, kausapin nyo po ng personal. Yung wala po, hindi mainit ang ulo, dapat medyo malamig po yung ulo ng amo. Kumbaga, malinis na malinis yung, kumbaga maganda yung araw niya, kumbaga nakakaano siya. Oh, di ba masaya siya? Yes. Oo. Di ba? So, doon mo sasabihin regarding sa end of service. So, ang tanong mo naman 6 years kung magkano yung makukuha mo. Kung nasa Saudi Arabia po kayo, sa loob po ng 4 years, So, regarding naman sa indemnity, madam. Biglang nagsalita yung kakambal ko ha. So, regarding kung sa Saudi po Arabia po kayo nagtatrabaho, meron po kayong 1 month na sahod, sa loob po ng 4 na taon na dire-diretso po yung trabaho nyo. Ngayon, kung 6 years po kayo, nasa amo na po yan kung yung 2 taon mo bibigay yung kalahati. Okay? Pero para sa akin, baka ibibigay lang 1 month kasi nga hindi pa buo yung pang 8 taon mo para 2 buwan. So, at least may makuha po kayong 1 month. Okay? So, meron naman, sabi naman ni Sally, "Sir, hindi po ganyan kadali makuha ang ASB. Lalo na ang amo ayaw magbigay. Yung kasamaan ko nga, humingi ng tulong sa polo. Yung polo, wala din daw pong action. Kauwi lang po, kasamaan ko." So, kakauwi lang nung last September, nakakaawa, na humingi na nga lang sa polo, pero wala din daw magawa. Actually, totoo po yun. So, ang end of service kasi natin, yung benepisyo natin is nakasalalay na sa kamay, okay, sa palad ng amo natin. Kasi sila po yung humawak sa natin, okay, sa loob ng 4 na taon, 6 na taon, sila po yung humawak. Kumbaga, hindi na tayo control ng agency, hindi na po tayo hawak ng lalo na kung di ka pa nakag-contribute sa OWA membership. So, parang ganon. So, yung nagko-control sa atin is yung employer natin. So, may ganon po. Swerte lang talaga, nakadepende sa amo kung may pera, ibibigay. Okay? Kung
may puso siya na kahit hindi mo na sabihin, ibibigay sa iyo. Actually, may partner ako, kasama ko, nakauwi na po sa Pilipinas, sa Kuwait, 2 years po. Alam mo, binigay po yung indemnity niya, end of service benefits, 1 buwan. Kahit 2 years po, pero nasa Kuwait po siya, ha? So, magkaiba din po kasi, ang sa Saudi kasi 4 years. So, depende po sa batas ng host kung saan po kayo nagtatrabaho, okay? Sabi naman ni Joliet Madilo, Sir, saan po kukunin ni Amo yung exit visa? Saan kukunin niya? Punta po kayo sa embahada, mag-inquire po yung amo mo, pati ikaw, pumunta na po kayo sa embassy. Lahat, mag-inquire na po kayo kung saan po kayo kukuha ng exit visa. Sa embassy po. Okay, mas maganda. Okay, para sigurado. At alam naman ng amo mo kasi kung ikaw nga nadala ka niya papunta dito sa abroad, lalo na sa exit visa, di ba? Alam naman niya yan. Okay, may amo talaga ko nagkukunwari lang dinidili yung uwi mo, exit visa. Kasi exit visa, pauwi ka na eh. Parang hindi ka na babalik sa kanya eh. Parang ganun po yun. So, punta na lang po kayo sa embahada. So, sabi naman ni Leo, vacation pay po at ilang buwan po ba ng vacation pay? 1 month lang po ba or 2 months vacation pay? Dito po sa kontrata ng Saudi Arabia, lalo na sa kontrata ko, every 2 years po, may 1 month po kayong vacation with pay. Okay? Sa loob ng 2 taon, bakasyon kayo sa Pilipinas, bit-bit nyo po yung 1 month na sahod nyo, kung magkano. Meron naman po iba sa Kuwait, may kaibigan ako, 2 months binibigay, iba nga 3 months pa, pero iilan lang po yan, swerte ka pag ganyan po yung amo. Pero common, dito kung base po tayo sa legal dokumento, sa kontrata ko, every 2 years, 1 month binibigay sa akin ng amo ko. Okay, bonus na siguro yan pag 2 months. So, depende pa rin po yan, ha? So, I hope nasagot ko, Sir Leo. Ayan. Sabi naman ni Mr. Aryan, sa akin po, alhamdulillah, every 2 years binibigay po sa akin ng amo ko. Yan, di ba? So, every 2 years binibigay ni Mr. Aryan yung kanyang mga benefits niya. So, swerte ka pag may ganitong amo. Tapos, sabi naman ni Saldi, paano nga po ba makukuha ang end of service benefits almost 20 years in service? Grabe, ang tagal mo na, sir, 20 years. Kung nasa Saudi po kayo, ang makukuha nyo po yun, 5 months pong sahod nyo makukuha nyo. Kasi, di ba, 4 years, okay, 4 years, may makukuha pong 1 month. Di ba? So, ilang 4 years po yung 20 years? So, 5. Diba? 5 times 4, diba? 20. So, 5 buwan po yung sahod nyo. Kung sahod nyo is 2,000 real, sabihin natin, 5 po yun, 5 buwan, di 10,000 real, maghalo din po yun. Ang laki na po yan. So, di ko alam, Ma'am Sir Saldi, kung sa company po kayo or private driver, katulad ko, family driver. So, kung sa company, kunin nyo po sa company yan. Ang company, alam ko, talagang nagbibigay po yan. Kasi company po yan, malaki po ang pondo niyan, malaking pera. Pero pag sa amo yan, naku, medyo mabigat-bigat sa kanya. Pero kung mayaman naman yung amo mo, di ba, why not? Kaya naman ibigay yan. Di ba? 20 years ka nagsiservisyo. Imagine mo, kung ang nalagaan mo pa lang, buwan pa lang yung bata. Ngayon, binata na, dalaga. Ganun din sa akin eh. By the way, 10 years pa lang naman ako eh. Di ba? So, sabi naman ni Morina, ako po, 14 years na sa amo ko. Uwi na po ako, mag-for good na po. Ano kaya maganda kong gagawin para ibigay lahat ng end of service ko? Okay, so, maganda mong gawin kung sa Saudi po kayo, kung nasa lampas na po kayo ng 4 years, ito sabihin nyo po, gagamitin nyo po para sa anak nyo. Sabihin nyo lang sa amo nyo, amo, 4 years na po ko dito, base po sa kontrata natin, okay, sa Saudi, meron po akong makukuha 1 month na sahod. At ito gagamitin ko pang umpisa, pang negosyo sa Pilipinas, hindi kaya gagamitin ko sa anak ko, pang aral. Yun po yung explanation nyo. Gamitin nyo yung anak nyo. Of course, gagamitin nyo talaga para sa pang-aral, pang-gasto sa mga anak nyo. Kasi deserve nyo po yan, deserve po natin mga OFW na makuha nyo po yung benepisyo, lalo na end of service. Pero kung 2 years po, baka hindi po ibibigay yan. Ang pinag-usapan po dito, 4 years above. Okay? 4 years, 4 years. And yun po yung pinakamagandang dahilan. 14 years na pala siya, sorry. Ako po, 14 years na sa amo ko. So, meron po kayo makukuha 3 months. Okay? 4. Yung 12 months, ibibigay po yun. Yung 12 years mo, ibibigyan ka ng 3 months. Yung 2 years, di ko alam kung kalahati ibibigay siya ng amo. So, may 3 months po kayo. Kung 1.5 sahod nyo, di may 4,500 real din po yun. So, hanap po kayo ng rason na alam nyong mabilis po sila. Ako, lagi ko sinasabi, pamilya. Okay? I-reason nyo, negosyo, okay, pang panimulan nyo, yung ganon, pang-aaral, yan. Okay? At
sabi ko nga, magandang mood. Okay, masaya po yung amo nyo. Huwag yung mainit ang ulo sa'yo, ha. Ay nako, baka mas lalo kayong hindi ibibigay. Okay? Ayan, lalo na kung, kasi ang end of service guys, binibigay po tuwing mag-i-exit na po kayo sa inyong amo o sa company. Yung iba hindi talaga nagbibigay kasi bakit mo kukunin yung end of service? Matatalino po yung ibang amo. Bakit kukunin mo yung end of service mo kung hindi ka pa naman tapos yung servisyo mo sa akin? Make sense? Yun po yung sasabihin sa'yo eh. So, ibig sabihin, pag kukunin mo ito at babakasyon ka sa Pilipinas, hinihingi mo pa yung vacation leave, baka hindi ka na babalik, hindi mo na ako babalikan kasi nakuha mo na yung mga benepisyo mo. So, ngayon, babalik ka, saka ko ibibigay pa unti-unti. May ganong amo, wais po yun. Tama nga po naman sa tamang term kasi pag sinabing end of service, end, ibig sabihin tapos na po yung benepisyo nyo. So mag-file na po kayo ng exit kung gusto nyo po makuha tong end of service. Okay? Ang tanong lang, pag nag-exit na kayo, kung ibibigay ba ng amo? Yan po lagi yung question mark. May ganun eh. So, ngayon, hindi niya binibigay, pupunta kayo sa OWA, sa embassy, sa pulo, di ba? So, kung ma-pressure yung amo, saka ibigay. Kung hindi ma-pressure, ikaw yung ma-pressure, lalo na bibigyan ka agad ng ticket at sibat ka na, wala ka na magagawa. So, marami pong ganyan nangyayari. Okay? Sa akin po, sir, pauwi na ako Monday, di rin nila binigay ang ASB ko. Ano dapat gawin po, sir? 5 years na po sa amo ko. Tingyo. So, may 1 month ka dapat dito, sir. Kukong lang ka. So, pag kinausap niyo yung amo nyo, kasi hindi na po kayo hawak ng agency, pag ayaw ibigay, di punta kayo sa OWA kung malakas ang loob nyo, sa embassy, magreklamo po kayo, ipakita nyo po yung kontrata. Kaya yun yung worst naman dito, pag nagre-reklamo tayo, amin nyo sa hindi, natatakot din kayo, baka mamaya pauwi kayo basta, biglang may ticket na po kayo, hindi ka, gagawan po kayo ng hindi maganda, di ba? Mamaya lalagyan yung mga bag nyo na alam yung so mahirap po sitwasyon lalo na sa mga OFW na kasambahay. Baka mamaya tataniman kayo ng mga gamit na ninakaw nyo imbis na sila yung magbayad ng end of service o benefits, ikaw pa yung magbayad tuloy, deduct sa sahod. So yan po yung worst, no? Nasa inyo po kung gaano nyo po kilala yung amo nyo regarding dito. So yun lang muna ang mga sinagot ko sa mga tanong regarding po sa mga end of service. So sa sunod na video, magre-reply pa po tayo doon sa mga tanong ng iba. Okay? Sana nakatulong po itong video. Kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Marami pa akong update about OFW. So dapat alam nyo po yung mga batas natin bilang isang OFW at alam nyo rin po yung karapatan natin bilang isang OFW. Deserve po natin makuha kung ano man yung dapat makuha nating benepisyo. Huwag po tayo papayag na hindi po natin makukuha. Kung ayaw nyo na sa amo, exit kayo dyan, alis na kayo, hanap kayo ng ibang amo. Hanggang sa makahanap kayo ng para sa'yo. Parang love life lang yan eh. Tinadhana kayo pero hindi, tinagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. Parang ganun. See you in my next video. God bless and bye-bye.